Alright, so this is Jay Consulting at welcome po sa aking channel. Ikaw ba ay naguguluhan kung may renewal pa bang mangyayari sa BIR? Or may babayaran pa bang 500 pesos? So this video is for you, no? I-discuss natin kung may renewal pa ba o wala na. So kung bago ka pa lang po sa aking channel, ito po si Jay Consulting. This channel is tungkol po lahat sa mga BIR updates, DTI, SEC, and other business-related updates. So, if bago ka pa lang po, please do subscribe. Alright, so, again, balik tayo sa tanong, may renewal pa po ba sa BIR? May babayaran pa po bang annual registration fee sa BIR na 500? Ang sagot po dyan, wala na po. So, kung ikaw po ay naguguluhan na bakit wala na, ganun. Kasi, sir, sabi ng iba, yung COR ko daw is para siyang Bible. Yun yung guide ko sa pagbabayad ng buwis, no? May mga returns, may mga code doon. Nakalagay po doon is registration fee. Ngayon, sir, kailangan ko pa po bang magbayad? All business po ako, all business taxpayer po ako. Ang sagot po dyan is wala na rin po, no? So, ang legal basis po natin dyan, kung gusto niyo pong i-search, so nasa RMC number 91-2024 po yan. So, under sa question number 9, no? So, scroll nyo po yung PDF doon. So, under EOPT, basahin ko po sa inyo, the BIR ceased to collect. Hindi na po sila kumokolekta ng annual registration fee na 500. Kailan po effective, sir? January 22, 2024. So, ibig sabihin, last year, dapat hindi na po kayo nag-renew. No, wala na po kayong binayaran. So, okay lang naman kahit may binayaran. So, wala na po mangyayari nun. So, pagka this year naman po, January 2026, wag na po kayong magbayad ng annual registration fee. So, kung may mga bookkeeper po dyan, no, may bookkeeper po kayo na hinihingaan po kayo ng 500 for annual registration fee, beware po, no, beware po. Alright, so that's it po, no. If you want more videos like this, please do subscribe. Bye!